So ano ba sa tingin niyo yung mga dapat pinopost at hindi dapat pinopost? Huwag po kayong magbibigay ng isang opinion or salita tungkol sa isang bagay kapag alam nyo na galit kayo. Parang Kung comfortable ka na i-share yung mga personal na problema mo like, sa sarili mo or sa family mo or whatever, edi ikaw bahala. Pero dapat alam mo yung consequences ng kung ano yung pinopost mo. Masasabi ko, na-experience ko din yan. Na in a way na na-pressure ako sa mga friends ko, sa mga achievements nila. kung na-pressure siya sa friends niya or kung may gusto talaga siyang patunayan dahil sa mga tao na nakasurround sa kanya, do not surround yourself with people na alam mong hindi ka tanggap for who you are. Yun nga with social media, nakikita mo kasi kung ano yung considered cool, ano yung considered Totoo. maganda, Totoo. ano yung considered na successful. Totoo. Parang since gusto mo maging successful, magpretend ka na lang na successful ka. Hindi porket belong ka, ibig sabihin nun, fit ka na. Baka gusto niya lang i-portray na ganito kaganda yung buhay niya. It's Na- his or her cover way up to lang. cope. Oh, it's her way to cope kahit malungkot talaga siya. Huwag na, ma-inlove ako. Topic natin today, which is... Authentic ka ba? Kasi Gen Z daw are Authentic. living the double life. Welcome back to another episode of Trigger! At syempre, welcome natin ang ating special guest, si Jessica. De, joke lang. Kamukha lang. Mark Oliveros from ATM Square. Mark Marie! At tagal ko nang gusto makaguest dito sa Trigger talaga. Kasi Yes, gusto ko kayong welcome. makasama. Gusto ko na chumibok eh. Hoy, may chibog din sa ATM, no? Oo, mas marami yung chibok nila. Yes. Pero once again, nandito kami sa The Odd Soul, the hottest secret bar in QC. And syempre, ang pagkain natin today, Chicken Chingo pa rin, mga ka-ATM. The friendliest chicken in town. Tapos ano nga tawag dito sa order na to? This is, The Opa Bundle. Yes, sir. we Yes. have crunchy garlic, K-barbecue. K-barbecue ata to. is the Jack Daniels. And that. Ito naman ang Sriracha! Let's go. Let's go. Okay. Oh, tikman nyo na. Habang kumakain Okay, tayo, go. mag-shoutout Okay na kayo. muna tayo habang kumukuha kayo ng food. Yes. Ito, galing to sa mga viewers natin ng Passion or Pera episode. Bud, simulan mo na, paro. sige, sabi ni Jeffrey Tidoy, maraming salamat, Fo. Vietnamese to si Vietnamese kasi siya. Ano ang pinagpapasalamat mo po? Wow! Dalawang This- beses, ha? Grabe, ano to, life-changing tong comment na to. As in, naiyak ako dito eh. Oh, from Amber Santino, ganda ng palabas. Oh my gosh. Oh my Wow. God. And yung Thank next you comment, so much. comment ulit si Amber. Ganda, Ganda ng palabas. Mas gaganda kasi face card ako dito. Yay! Oh, tikman na natin yung food. Yes. I want to try the JD. Yeah. Mas perfect yung gantong manok kay boneless. Seedless yan. Ay, sorry. Ay, ang halaman. Wow, ang kutsara. Thank you. Okay, let's just take a bite. Ano? Rekta kain na. Ang sarap ng manuka. Akin Jack Daniels. Ako din, tikman ko din Jack Daniels. Masarap. Sarap. Grabe ngayon, natikman na natin si Paring Jack. Finally! Natikman na natin si Oo, Paring Jack. sarap pala ni Paring Jack. Sobra. Kaya pala, in love si Maring Emma. Kaya pala daming issue ni Paring Jack kasi ang sarap niya. Kamusta? Food's good. Sarap. Okay, pag-usapan na natin ang topic natin today, which is... Authentic ka ba? Authentic ka ba? Authentic ka ba? Open-minded ka ba? Open mic. Kasi Gen Z daw are Authentic. living the double life. Meaning, online at offline self. Yun. Kaya natin papag-usapan to kasi daw yung mga Gen Z, minsan iba yung pinoportray natin sa social media. Lalo na tayo, kasi tayo, mga artista tayo, or we're in that space. Minsan iba yung pinoportray natin na life natin sa kung ano talaga tayo sa totoong buhay. So kayo, legit ba yung mga pinopost nyo? Like, sa tingin nyo ba may iba kayong persona online? Ako siguro hindi lang sa social media ko. Siguro
may makikita silang side doon ng personality ko, pero hindi lahat yun. Yung Yes, I agree. pinapakita ko. Like, hindi, yung my social media self, hindi siya inauthentic. Authentic siya, pero hindi lahat ng parts ng buhay ko ay pinupost ko. So, ibig sabihin, kung ano yung nakikita din nila on social media, hindi yun yung buong ako. Pero hindi ibig sabihin na fake yun. Oo. Totoo. How would you describe yung ano nyo ba? Yung online self nyo muna. Ako, kasi nag-umpisa ako 'di ba sa TikTok, ganyan. So, nagkaroon lang ng parang certain personality na kinaaliwan ng mga tao na yun na yung laging hinahanap nila. So tuwing magpo-post ako sa TikTok, kahit naiiba siya lalo na kapag umabot na sa point na parang yung social media nagiging parang sort of responsibility na makapagbigay ka sa tao nung hinihingi nila, nung gusto nila. So, magkaiba yung personal life ko sa social media, lalo pa pag may mga tao makakasalubong ako. Hoy, ano ba? Bakla! Tapos nagugul ako, culture shock talaga ako. Pero yung cellphone kasi kapag naganyan ka, di ba, parang okay na siya ganyan. Pero pagkaharap mo naman yung tao, ibang level. So ano yung character na yun? Parang ina-on and off mo ba? Oo, ganon talaga ako kapag sa mga taong ka-close ko. Sa komportable ka lang. Oo, so ganyan. feeling ko yung cellphone, best friend ko na siya na doon ko na ilalabas lahat. So nangyayari, parang best friend mo na lahat ng mga nanonood. True to life experiences. Ikaw ba? Ako naman, masasabi ko, yun, same lang din kila Vince and Thea. Totoo Honestly, naman ako. totoo yung pinapakita ko. Pero, yun nga, may mga certain bahagi ng buhay ko na hindi ko naman sinishare on social media. Since, yun, parang, for me, okay na i-keep ko yun. Kasi, hindi naman necessarily lahat ng pagkatao mo ipapakita mo sa lahat. Hindi mo naman responsibility to please everyone. Yes. Pakita mo na, eto ako, ganyan. Dapat magugustuhan nyo ako kasi ganito ako eh. So parang kumbaga, wala lang, para meron pa rin akong buhay offline, kumbaga, na pinoprotect, and at the same time, yun, parang para sa akin lang to keep me sane na, okay, meron pa rin akong buhay na live up to. Tsaka din kapag alam na ng lahat ng tao yung tungkol sa'yo, pwede pa nilang parang ma-weaponize. Wala nang mystery yun. Ano, Yeah. ano na yung pagkatao mo? Para ka ng public CR, di ba? Alam na nila lahat. 5 pesos ihit and pesos ano. Ganyan. Gusto nyo ba malaman deep secret? 5 pesos. Yeah. True. Pero may time na ba ever na naramdaman niyo na parang, parang nag-share ako too much siya? Oo. Na feeling niyo parang okay lang, tapos What biglang was that? may ano. What was that? What was that experience? Lalo kapag parang inuman session with friends, ganyan. Tapos first time mo makasama, tapos may tawa ka na. Oh, ng pero alak. online. Nagkaroon Online, ka ng oo, ganung oo, moment. Diyos ko, tapos- Ano yung moment na yun? Ano siya, something na... Yan na yun! Share mo Ano, parang personal life ko about family na. Tapos paano nangyari yun na parang biglang na-share mo siya online? Kasi pag ma-emotion ka na, tapos parang gusto mong i-release, tapos wala kang mapag-release. Was it like a live stream or it's a video that you posted? Video siya na pinost ko. Tapos nagulat na lang ako na parang nakonsensya din ako kasi bakla parang nasisisi na rin yung nirarant ko about sa family ko. Tapos sila parang wala naman silang dapat din i-explain sa mga tao pero sa kagagawan ko, di ba? So, Nagkaroon wag po kayong magbibigay ng isang opinion or salita tungkol sa isang bagay kapag alam nyo na galit kayo. Parang Tama. Tama. Kailangan mo mag-take time to yes. process your thoughts. Yeah. Think before you click. Tsaka syempre, pag gano'ng mga bagay, nyari, galit na galit ka, may emotions ka, tapos sinare mo sa mga tao, yung side mo lang naman yung naririnig ng Totoo. tao. Yes. So, nagsisi ka doon sa... Oo naman, kinumpisal ko pa yan. Dinelete Kinumpisal ng mo. bayan sa amin, no? Dinelete mo. Hindi, in-only me ko lang kasi mawawala yung likes eh. Tama, sa engagement. Kasi sayang din yung likes, so only me. Kayo. May time na ba na parang, may nasabi ako dun Siguro nung bata ako, masyado kong sinishare lahat ng nangyayari sa buhay ko nung bata. Sa social media. Really? Siguro na-delete ko na kasi, pero meron time dati na kung ano yung trip namin sa high school,
Isipin mo, yung trip ko sa high school, sinusunog namin yung chan. Yung yung lalagyan ng alcohol yung chan. Lalagyan ng alcohol, gano'n. Wala, dare lang. All boys kasi kami. So, pag sinunog yung chan mo, nakakatawa, gano'n. Sunog yung chan! Papost lang namin sa so parang ako noon, parang, shit, nakakaya naman to. May kita to ng anak ko. Oo, tapos, ang nakakatawa pa nun, nung pagpasok ko sa GMA, akala ko na-delete ko na lahat. Meron pa pala isang video sa Twitter na nakita si Cheska. Sabi niya, Vince, ano to? Sabi ko, ano yan? Hala! Ano yung video na yun? Ano yun? Ano yung video yun? Yun nga yung sinasabi ko nung high school kami. Sinusunog niya yung chan niyo. Oo, sinusunog namin yung chan ko. Sinusunog namin yung chan ko. Kasi yung deal namin nung high school friends ko, sasamahan nila ako sa promposal ko, yung prom date. Kung susunugin ko yung chan ko. So ako naman ang Nakikita mo naman yung mga kung paano kayo mag-isip ng bata. Katuwaan lang talaga. So, nakita ko yung video na yun. Siguro mga 2012 yun, 2013. Nung nakita ko, baka may makakita pa dito, delete na natin to. Burahin na, burahin. Okay, nabura na. Nabura. Okay, safe. Safe. Epas. Ikaw. Ikaw. Sorry, ikaw. Sige, ako. Siguro, yun din, no? Parang overshare na nagsustory ako real time lagi. Nung nakapasok na ako sa Sparkle, nagkaroon ng instance na na-stalk ako. Na tipong, uy, bagay na bagay pala sa'yo yung, yung damit mo, ganyan. Ganyan ka pala, ganyan pala yung itsura mo sa personal, ganyan. So parang, nagka-creep out ako kasi nababasa ko sa message request. And then I'm looking around sa mall yun eh. Parang, saan You kaya were to? posting real time kung nasaan ka. Oo, pero hindi ko naman, aksidente lang yun na parang, syempre nasa coffee shop ka, na semi-resto, cafe, na parang selfie ka ganyan. So parang, di ko inasahan na may makakita sa akin na ganyan. I don't know if fan ba or someone. Kaya parang nakakatakot kasi di mo alam kung anong mangyayari sa'yo kung, di ba, nagmasundan ka or anong modus or motive sa'yo. Meron din ganyan sa na-experience ako niya. Nag-gym ako. Tapos may nag-message sa akin na, alam mo yung account na yung hindi mo malalaman kung sino siya. Same. ganun din yun. Nag-message sa akin na, grabe, laki pala ng katawan sa person. Oh my God! Napinasa ko yun habang nag-workout ako, napatay ako ganun eh. Sabi ko, Teka lang, ano kaya nanonood sa akin Oh yun? my God, si Mark. nanginginig si Mark, teka lang. Sorry. Nadala lang ako ng emosyon. Sorry. Totoo ba? Pero totoo ba na malaki ba naman ang katawan mo? Gusto mo hawakan? Mark! I'm pro. Then nakita mo naman yung bicep na ito na may bicep. Oo, nasto ko na sa Instagram mo. Stop na pala guys, huwag kayong malalala. Love it. Bicep na may hiwa. Oo, ikaw pala yung nasa gym ha. Hindi ako napapapunta doon. Hindi ka napapadaan doon sa gym na yun. Ako, I'm pretty careful, especially now. Well, actually, even before pa, hindi talaga ako ma-post. Especially with my personal life. Medyo, I'm a private and shy person. So, hindi talaga ako nagpo-post usually. Parang kulang nga eh. Siguro if may regret lang ako na post on social media. Siguro when I was younger, tas medyo mas narrow-minded pa yung... Mas narrow-minded pa That's ako. good. Tapos, medyo... Like, black and white sa akin yung mundo kapag mali ka. Pag tama ka. Tapos, opinionated din ako. So, I would post on social media ng opinion ko about a certain thing. Tapos, ngayong older na ako, tapos medyo mas marunong na ako mag-isip, kumilates ng tama at mali. Parang medyo nag-iba na rin yung mga opinion ko about certain topics. So, talagang hinalugog ko yung Twitter ko nun para mag-delete ng mga rant ko, ganyan. Siguro yun lang. Pero I think, naman yun dahil over time you mature. Yeah. Oo. Tama. Oh, mga pagkakamali of the past. Oh, okay Yes. lang naman yun. Yes. Ibang usapan naman kapag talagang with intent na nag-fake ka ng certain things. Just like Speaking the current Speaking of. trending Okay. topic. Sa top topic natin. Ano ba yung nangyari, Bads? Okay. So, mayroong student na nag-post ng fake graduation photos.
Netizens call out girl who faked UP graduation, complete with sablay and medal. Yeah. Basta long story short, hindi talaga siya graduate sa school na to, pero nag-post siya ng pictures na nag-attend siya ng graduation, tapos meron pa siyang graduated with honors pa siya, na hindi naman totoo, hindi siya nag-aral doon, hindi siya graduate. Pinapunta pa niya yung magulang niya Pinapunta dito. niya, oo, yung mga kapatid Family niya, niya. I think, mga family niya dun sa university na yon. Pero yeah, it's not true. Kat may taping lang sila. Roleplay lang pala. Basically, we have two articles here, but they basically talk about the same act. It's two different people who pretended that they graduated from a certain prestigious university na hindi naman talaga. At talagang nag-effort talaga sila dito sa line na to kasi nagpa-makeup sila, nag-ayos sila, bumili sila Oo. siguro ng outfit May na sablay pang-graduation. Pictorial. Oo. Oo, nagpa-pictorial. Yung May medal. family nila, pinapunta pa nila doon. Lumipad pa galing province. Oh, ito isa nag-edit ng photos na as in sa website ng university, nandun siya. Yeah. Wow. Ha? Grabe Yeah, ah. itong isa. Itong isa. Kasi parang sabi niya summa cum laude daw siya. Eh isang tao pa lang sumbong kasi sayang ng course na yun na nagsumma cum laude. Oo, siya siya ang pangalawa. Grabe. diba? Wow. Diba? Oo. Kasi kung mapapanggap ka na lang, taasan mo na, men. Exactly! Sikat ka talaga nun! Kaya nga! Dream big! Dream big. Pero Diba? mali yun ah. Oo, mali yun. Sa ganung paraan. Next time, mali yun. Dapat nilagyan mong master house. Master So, with that said, ano yung reasons bakit sa tingin kailangan ninyo na bakit sa tingin ninyo yung ibang tao, they feel like they have to pretend on social media? As in nagpo-post ng mga achievements or travels or whatever. Siguro malaking bagay talaga yung peer pressure sa mga friends mo. Lalo na sa environment. Depende din kasi yan sa environment kung saan yung circle mo eh. Gets ba? Siguro, masasabi ko, na-experience ko din yan. Na in a way na na-pressure ako sa mga friends ko, sa mga achievements nila. Pero hindi ako mabot sa point na mag-fake ako ng achievement ko. Tsaka siguro, since pinag-uusapan natin kanina na, yun nga with social media, nakikita mo kasi kung ano yung considered cool, ano yung considered Totoo. maganda, Totoo. ano yung considered na successful. Totoo. Parang since gusto mo maging successful, Ah. mag-pretend ka na lang na successful ka. Na yun yung i-share mo kasi yun yung magandang content, I guess. So, ayun, kaya siguro na may iba na nagpe-pretend talaga. Sorry, kain ako ng kain. Ako naniniwala din ako dyan. Meron ako isang nakita sa Facebook na sinabi doon na hindi ibig sabihin, hindi porket belong ka, ibig sabihin nun, fit ka na. So, kumbaga ang take ko dyan, parang kung na-pressure siya sa friends niya, or kung may gusto talaga siyang patunayan dahil sa mga tao na nakasurround sa kanya, do not surround yourself with people na alam mong hindi ka tanggap for who you are. Tama. Totoo. Or, just do the work. Yeah. True. Honestly, Yes. do the work para ma-achieve mo kung ano man yung mga dinidream mong maipost. Totoo. Kaso minsan kasi ang atake, hindi naman nila gusto yun na mangyari para sa sarili nila. Oo, Yun lang yung gusto gets. nilang maipakita dun sa mga tao. Kasi siguro naranasan ng mga nasa paligid niya. Ganyan. Oh, parang ang cute na may sablay, ganun. Ang gandang profile picture sa FB. Oo. Oh, ganun. Tama. But Parang bet ko ngayon gumraduate sa UP. kahit bukas sa Ateneo naman. Yes! Bakit mo ginawa yan? Wala, trip-trip lang. Yun dun din talaga pumapasok yung talagang comparison culture na nag-spring up because nga of social media. Na nakikita natin readily kung ano yung na-achieve ng ibang tao, kung ano yung cool, kung ano yung mahal, expensive, ganyan. And plus, feeling ko din ang laking bagay din kasi talaga ng technology. Medyo tinake advantage niya yung power ng technology Oo. Yeah, yung sa pag-edit. sa pag-edit, Yes. ganyan. Pero itong mga to parang ano naman kasi, parang This to is the highest ano, level. oo. eh. Ibang level na The to. extremes na to eh. Kasi kasi kunyari, yung isa, yung nag-post siya ng fake graduation photos. Kasi nga, nagpapadala daw yung mom niya ng sustento sa kanila, tuition niya. So, kinailangan niya magpanggap na graduate ako, nag-aaral ako, para tuloy-tuloy yung pamimigay ng pera na yun. Shock. Ay, That's so at some point, sad. nagawa ko pala yan. Ano ba yan? Bakit? Pero hindi Ah, social paano? media, pero para sa sustento. Kasi, Oo.
varsity volleyball ako before. Tapos, Yes. nag-provincial meet. Hindi ko na kinaya yung training. Nag-quit na ako. Tapos sabi ko lang sa tatay ko, nagki-training pa din ako, wala na kaming budget. Pero ang totoo niya, nakatira na ako sa bahay ng friends ko. Tapos, ayun, doon ako nakatira for 1 month ata sa kanila. Tapos, ayun lang. Oh, Pero, pero ano masasabi mo ngayon sa Tatay mo. sa Ngayon papa mo? nabisto ka na. Nanonood siya ngayon. Ano Nabisto gusto ka na mo niya. sabihin? Paliwanag ka. Okay na yan. yung dad niya pa yung kinompot eh. Okay na yan, andito naman tayo eh. Ganon talaga, lahat ng tao naloloko. At isa ka na doon. Naloko ka na doon. Naloko kita. Naloko ka ng anak mo. Magpasalamat ka, ako lang. Oy, pero eto naman, grabe, achievement. Nandito siya sa Tama! Twitter, no? Yes! Ngayon. Dahil dun! Oh, pero ang kaibahan lang, di niya na pinost yun. Hindi ko naman pinost kasi pag pinost ko, mahuhuli ako. Oo. Good. Nakahilata ka lang, hindi ka nag-training, di ba Di ba pinost tsaka na bawal ganun, mag-cellphone? Sa bagay. Oh, di naman yung for the Hindi siya for the cloud. for the cloud, For for the the show. sustento siya. For the sustento. Oh, pero kayo, may kilala ba kayong ganyan? Ako, wait lang, sorry, may naalala ako na ginawa kong ganyan. Very small lang, pero funny na siya for me. I think nasa IG ko pa siya, na nagkakape ako noon eh. Tapos gusto ko, kasi I really like the mug na ginagamit ko. Tapos gusto ko siya i-post. Tapos parang parang pangit yung table ko noon. Tapos naalala ko pa, may nahanap ako na parang whiteboard. Tapos, dinala ko siya sa terrace, tapos dinigay ko yung kape ko doon na, kunwari table yung whiteboard, para maganda yung table ko tignan. Tapos, as in, hinanap ko pa yung magandang angle, tapos linaitroom ko pa siya, tapos ginandan ko yung table para magmukhang medyo marble. Tapos, pinost ko. So, parang, it seemed like it was just a cup of coffee that I placed on the table that I posted na took 5 minutes. Pero hindi, it took me like an hour to figure out kung paano yung, alam mo, yung mga ganong bagay na, Tawag na dun sa'yo is content creator. Content creator. Content creator ka. Creator tawag na. Hindi naman yun. Hindi ka naman nagsinungaling eh. Oo. Hindi ka nagkape ka naman talaga. effort yun. Pinarich mo yun, pre. Oh, authentic ka pa rin. Oo, achiever ka nga eh. At saka nangyayari talaga yan, no? Oo, tayo naman lahat siguro. Madaming Naghahanap gumagawa ng niyan. background. Suma Ayun nga, creator pero ka dun. yun lang na people should take what they see on social media with a grain of salt. Na hindi yun lahat ganun kaganda yung Yes. house namin. Yung talagang, minsan pag nagla-live stream ako noon before, yung space na nakikita dun sa live stream, ang ganda. Pero sa harap ko, ang kalat. Oo. Legit yun. Legit yun. Minsan nga, kunyari, nagla-live stream, kapuso, okay, manood po kayo. Ito, first gap na. Ganda-ganda ng suot, tapos naka-boxer lang sa ilalim. Naka-boxer lang nagla-live stream. Tumayo. Makita yung ibang nakatayo. Ay! Ay, iba yun. Nako pa. Uy. Po, kuya. Ako may kilala ako na na parang schoolmate ko dati. Tapos, nag-post siya ng mga story, mga ganun. Actually, ako naniwala ako eh. Nag-post siya na parang, nag-travel siya, ganito. Tapos, parang nasa nightclub siya, ganyan. Sabi ko, wow! Ano naman, parang sobrang booming naman ng life niya. Parang ganun. Tapos yung mga friends ko, sabi nila na, kasi yung post niya sa Japan, parang may cherry blossoms. Tapos, sabi ng friends ko, hindi cherry blossom season sa Japan. Ayun lang. Ayun lang. Ano ba yan? Hindi nag-research? Buti pa to sila. Ayun. Kaya yun, nahuli namin na AI lang pala yung ginamit niya. Kasi nakita namin yung parang template photo noon. Pinalitan lang yung Ano mukha. ba yan? Oh my. Though ako din, I had a friend na bigla lang siyang nawala, as in, off the radar. As in, nawala lang siya bigla. Tapos akala ko nag-migrate na siya sa Canada ata yun. Kasi nagpo-post siya sa stories sa Canada, pero wala yung face niya. Puro lang, like snow, ganyan. So ako naman, paniwala ako na nasa Canada siya. Tapos, after a while, siguro after a year and a half, na nagsabi lang yung friend ko na, hindi, nandito yan, nasa Bulacan ata or something. Snow pala sa Bulacan. Bulacan sa Bulacan. I think naman, hindi lang naman sa generation natin yun. I think kahit naman sa iba pang mga generation, before may mga pagpapanggap na nagaganap, talagang mas rampant lang siya ngayon. Kasi nga,
we have this pressure to keep up. Tsaka it's all about status naman kasi talaga. Yes. Kung tutusin, scamming na yun eh. Yung ginagawa. Poser. Yeah. Scamming na yun eh. Nagsiscam na siya eh. So, pag ganyan, masama talaga. Yeah. Eto, may naalala lang ako. May nasubukan na ba kayo, may napanggap na kayo sa dating app? Oo! Oo. Meron! Very wrong. Nasubukan ko na, nakita ko picture, may nag-send sa akin picture quotes, pangalan ko parang something weird, Ethan, ganun. Wow! Ako Ethan? sa ano eh, Ethan! sa G-Up sa akin eh. May nag-chat na lang sa akin, totoo ba, nag-ano ka? Ka? Tapos, hala, yung picture ko nandun. Kung gagamitin ko man yun, ba't hindi ko ilalantaran yung mukha ko, diba? Exactly. Tama! Ano pala nakalantad doon? Sabi ko, hindi ako yan, pero may account ako. Hindi ako yan, may iba ako. Iba yung Ano ka ba? Ano ka ba? Ito, may question na ako. So, ano ba sa tingin niyo yung mga dapat pinopost at hindi dapat pinopost? Like, ano yung appropriate, lalo na sa atin? Ako, to each his own, kung ano yung comfortable ka na i-post. Totoo. Kung comfortable ka na i-share yung mga personal na problema mo, like sa sarili mo or sa family mo or whatever, edi, ikaw bahala. Pero dapat alam mo yung consequences ng kung ano yung pinopost mo. Tama. Ako personally, I don't post everything about, katulad ng sinabi ko kanina, I only post certain parts of my life na authentic pa rin. Totoo yung mga pinupost. Except dun sa kape. Except sa table na yun. Except sa table, wala akong white na table. Meron na ngayon, pero nung time na yun, wala. But yun, na just make, for me, I post things that are authentic, that are real, pero hindi lahat ng parts ng buhay ko ay ipopost ko. So yun yung boundary ko for myself. So isipin nyo, sobrang inspiring kaya ng story ni Thea na dati, yung table niya, fake. Oo, Ngayon, oy, totoo ng puti. ngayon, may Diba? white table na talaga ako, seryoso. So kung magpupursigit ka lang talaga at hindi mo gagawin, Magkaka-white ka rin. Magkaka-white table ka. Pagkakamit mo yung goal mo. Isipin niyo yun, para sa tasa, isang oras yung tinrabaho yun. Oo, Naka-picture try na to ganun. ba yun? Nag-search Diba? pa ako ng mga preset. Mag-work hard kayo kasi malay nyo magka-snow na din sa Bulacan. Yes! O, di ba? Alam mo, may cherry blossom din sa QC. Di ba? Ganun lang Dito. Wala. May iba lang talaga yun na minsan. Gaya ng sabi ni Jeff, pag may problema ka, my May day demo. mo. Hanap ka ng quote sa Reels. Tama, to each his own. Thank you, Lord. Story mo, ganun. Ayan na naman si Thank you, Lord. Yung mga pagkain sana, yummy, 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 in my tummy. To each his own naman talaga. Pero ako personally, di ko nagigets bakit. Na, Bakit? wala, kunyari ganun yung kilala ko na mag-AI siya just to say na her life is all this. But, yeah, just try to I be... guess hindi natin masyado maintindihan. Yeah. Kasi wala tayo sa ganung position. Mm-mm. So, kasi ako naman naiintindihan ko din yung may mga certain things ako na nakikita online na gusto ko pero hindi ko afford or hindi ko If meron akong friend ulit na nasususpetsahan ko, siguro hindi ko na ako personally, hindi ko na siguro i-call Kahit super out. close mo? Oy, napaisip. Halimbawa, ikaw? Oo. Kunyari ako. Oo. Ikaw? Ay, hindi naman. Bits, di ikaw. Oo, kunwari. Ganun. Gagawin mo yun? Ika-call out. Kunwari, Kunwari nga eh. like, nagpo-post ako sa gym selfie pero hindi talaga ako nag-gym. Medyo mahirap paniwalaan yung pare. Ako naman, hanggat hindi siya makaka-apekto sa ibang tao or organizations, ganyan, pwede, kung ang maapektuhan lang niya yung sarili nating interest, pwede na yan. Pero kapag may maapektuhan ng iba, Ako siguro kung ka-close ko talaga, bawa si Vince, hindi ko i-call out publicly, pero I'll probably talk to them na, pre, ano to? Okay ka lang? ganyan lang yung vibe. Okay ka lang, te. Nakita tayo kanina, di ka ganyan. Oo. Nasa Pilipinas ka, ha? Wala ka sa Canada. Oo, kung friend, hindi ko na siya para haluan pa ng mga prinsipyo na mali yan, nasa kautusan na. Ako, kung sa kaibigan ko, siguro kakausapin ko lang din naman. Pero,
not in a way na papagalitan ko or something na ganun. And syempre, mas interested din ako malaman kung bakit niya ginagawa yun. Kasi hindi ko alam eh. Yes. Hindi ko magets eh. Siguro, solid din pag may nakilala akong ganun. Ba't mo ginagawa? Share mo naman, no? Baka may matuto din ako sa Kaya sabi ko, Ano ba mga editing app yung ginagamit mo dyan? Kakaiba, masyadong realistic ah. 3D yung kilay mo dito. Gumagalaw sa screen, no? So, ayun, parang kung ako lang din naman, ganun din siguro gagawin ko, kakausapin ko. Pero in a nice way, hindi yung tipong, siguro, in a form din na patanong na, uy, tol, nasa lugar ka ba? Nasa Japan ka ba talaga? Ganyan. Kasi parang, Nasa Binondo ka lang. parang nagkita China tayo yun, para. kaninang tanghali. nasa Japan ka ba? Japan surplus. Di ba? Kaya parang nakikita tayo kaninang tanghali, ngayon nasa Japan ka na, hapon pa lang, 3 hours pa lang nakalipas. So, parang kumbaga ano lang, hindi naman in a inggit way. Kumbaga, kung close ko lang din naman, gagawin ko yan. Pero kung tipong ibang tao, bahala ka dyan. Ano ka? Oo. Ano? Diyan ka na tumira sa Japan kung gusto mo mag-migrate ka na, ganun. Tsaka ano din eh, like, curious ka talaga kung ano yung purpose nun eh. Kasi yun din naman talaga bumabagsak kung ano yung purpose ng post na yun eh. Pero ako naisip ko yun dun sa friend, dun sa schoolmate ko na ano yun, na nagpanggap na andun siya. Kasi parang may history kasi siya of parang basta mental Lying talaga. And then no, not really lying. Like parang depression, parang ganun. Parang naisip ko na parang baka gusto niya lang i-portray na ganito kaganda yung buhay niya. It's Na- cover up lang. Oh, it's her way to cope kahit malungkot talaga siya. Gets. Parang ganun. Kaya wala na akong sinabi. Parang hinayaan ko na lang siya. Kung ganun yung tao, like, kung yun pala yung purpose niya, ipigilan mo ba siya? Paano kung masaya siya dun? Ako as long as ginagawa niya yun para sa sarili niya. Tama yung sinabi mo na. As Okay long as ako. wala siyang na-hurt na ibang Nakapangit tao, ng tao. wala siyang pinagsisinungalingan na, alam mo yun? Malay mo, fantasy niya yun, di ba? Give natin sa kanya. Mamaya, Yes. mga minamanifest niya yun. Oo, baka nga minamanifest niya. Tama! Baka Paras dun sa lamesa mo! Minamanifest mo na Oo, naman. di ba? Oh my gosh, yun. Nakuha Dapat mo. nilagyan mo na ng bahay sa background, na-manifest mo rin yun. Table lang kasi. Sorry. Next time, I will dream big. Oh. Tama! Oo, ano na, white na lamesa pang 12 packs na. Yes! With dining chair and birth certificate. No, pero eto to wrap up, I guess, ano na lang, take everything you see on social media with a grain of salt. And na, grain of sugar. Yes, and grain of sugar. And And pepper. everything nice. Yes. And vetchin. And na kahit kami, actually lahat ng nagpo-post ng content on social media na pinipili lang namin kung ano yung isi-share namin. So our lives aren't perfect. Diba? Hindi kami woke up just like this. You know? So may mga problems din kami, trials na pinagdadaanan na hindi lang namin choose na i-post. And if you guys wanna play a character, I guess, on social media, it's fine. Gaya nga sabi ni Mark, as long as wala kayong natatapangang tao, walang nai-involved na anything, nothing illegal, it's fine. Pero sa inyo lang din, like, at sa self nyo lang din, like, talaga bang contented ka na you're living a lie? Pero, to each his own, I guess. Ako naman, depende na talaga sa purpose eh. Kasi, parang tulad tayo mga artista, nagpa-pretend din naman tayo ng characters tayo sa social media eh. Like, kunwari, as Tristan, ganyan. Picture ka, ganyan, video kayo, ganyan. Pero, yung purpose kasi nun is to entertain ng mga viewers eh. And hindi para manloko ng tao. So, hanggang sa wala ka lang natatapakang ibang tao and masaya ka sa ginagawa mo, and go for gold. Wow, Carlos Yulo. Kabraso nga kabraso. Ako ulitin ko lang yung sinabi ko. As long as ginagawa mo yan for yourself, okay lang. Yeah. Ikaw rin naman nakakaalam niyan at ikaw lang din naman nag-enjoy niyan. Wag lang aabot sa ganitong punto na may maaapektuhan na may magiging issue na siya ng buong Pilipinas, ganyan pa naman sa atin, di ba? Oo. So, for me, kung nasasatisfy mo yung sarili mo at
hindi mo siya ginagawa to satisfy others, then okay lang sa akin. Ako, maging responsable ka sa kung anong gagawin mo. Well, kasi may social media responsibility na rin tayo eh. Kasi as Yes. netizens ba, Yes, kailangan correct. maging responsable tayo kung ano yung isi-share natin na narrative. Kumbaga, harmful ba to sa iba? Maging affectionate lang tayo sa iba din na siguraduhin natin kung ano yung ipopost natin, hindi makaka-apekto ng mga bagay na, alam mo yun, nakakasakit ka na ng tao, nakakasira ka na ng buhay ng tao, marami ka na na-apektuhan ng pamilya or something. So, para sa akin din, kumbaga, as someone na nasa showbiz, hindi naman sa lahat ng bagay na ipopost mo ganyan, maaaring masama na. Minsan yung iba ginagamit sa wastong bagay, kumbaga, kunwari, for your show, kailangan mo mag-promote or kailangan mo i-promote yung sarili mo to have more work na related dyan sa pinopost mo, mga ganun. So, para sa akin yan, be responsible lang talaga. Yes. Kung gusto ninyo na mag-picture na nasa Seoul kayo, dito na lang kayo pumunta. Sa Odd Seoul. Rainy. The hottest secret Yes, bar sir. in Quezon City. Tapos, order kayo ng Oppa Bundle. ng Chicken Chingu, the Yes. friendliest Yes. chicken in town. Yes. Thank you so much, Chicken Chingu. Visit chickenchingu.com. They have branches in Poblacion, Katipunan, San Juan, Sheridan, Recto, Food Loft at Medical City, Cloverleaf, and UMOA at dito sa Scout Torrillo. And they are available for pickup and on your favorite delivery apps. Yes, sir. To wrap things up, gusto lang namin pasalamat sa Odd Soul. Yes, ulit. And syempre, pwede nyo kami mapanood sa Spotify, sa Audible, sa ATM YouTube channel, sa ATM Facebook page. Yes! Comment din kayo guys ng Oo. kayo ba, how do you practice authenticity on social media? At meron na din ba kayong mga experiences ng mga kakilala ninyo na nahuli poser, ninyong na scammer. Oo. Be aware Yes. talaga. See you guys on the next episode. Maraming Thank you. salamat, Bye. syempre! Wag na, ma-inlove ako. Bye, guys!